Kaya relos. Ito yung karugtong guys ng Honda XR125 kung saan nagkaroon ng problema kanyang makina, nagkaroon ng pagkadyot-kadyot, slide at saka walang pirasa, at napabuild up na rin natin ang problema ng kanyang spline kung saan ito ay nabawasan. At ito na itsura niya guys nang hindi pa natin siya napabuild up. So may bawas siya guys, malapit na siyang maubos ang kanyang spline. At ito may itsura niya guys pagkatapos na siya mapabuild up. So yun, so temporary muna ito guys kasi hirap makahanap ng genuine na parts sa ating bayan. Ngayon, i-assemble natin siya guys since tapos na natin siyang mapabuild up. Ang next thing is linisin natin ang kanyang mga pisa, pati itong dalawang crankcase nito na grabe tumigang at natuyo na ang langis sa kanyang makina kaya na kulay itim. Before natin i-assemble ang kanyang makina guys, need muna natin i-assemble ang kanyang transmission. Kasi binaklas na natin ito lahat ng mga gear nung pinabuild up natin ang kanyang axle ng kanyang transmission. Kasi guys, kapag natin binaklas itong mga gear ng kanyang transmission ay mahirapan ang machinis na ipakain ang kanyang axle sa kanyang turnuhan. Kaya need mo nating bakasin ng kanyang transmission. Ngayon, i-assemble natin siya guys at syempre para papabilis ang ating pag-assemble ay i-forward na natin. Let's go! Na-assemble natin ang tatlong gear. Ang next naman ay ang kanyang primera guys. Siyempre, malaki po ang counter shaft gear kumpara sa ating main shaft. So pag maliit ang first gear sa ating main shaft, ibig sabihin malaki po ang kanyang front na gear. So ito po ang last natin na-assemble natin guys. Yan po ang kanyang counter shaft na gear ng ating first gear. So medyo may problema ang kanyang washer dito guys. Mahirap siyang sapak, kaya ang ginawa ko ay inalalayan ko siya ng pokpok para may pasok natin ang kanyang spline. Kasi noong una nahirapan din akong tanggalin itong spline. Dapat is maluwag ito guys, no? So may tama siguro ang loob ng kanyang diametro. Kaya nahirapan akong ipasok ang kanyang washer. So yan, ipasok ko na siya guys, no? Nilalayan ko siya ng pokpok ng plier. So ito na siya. Na-assemble natin ang kanyang transmission. Ang next natin gawin guys ay ilagay natin sa kanyang makina syempre. So chinek ko muna na. Goods naman siya. At ang last ay ang kanyang paibabang bahagi ng kanyang gear guys. Ang kanyang segunda. So itong segunda guys. So ito yung part kung saan nakapabor ang kanyang bearing, no, sa ating sprocket. So ito na siya. Segunda. So hindi ko pa siya nalinis guys, no. Linisin natin ang kanyang crankcase, saka natin i-assemble ang kanyang transmission. So ito na guys, itong crankshaft na hindi ko siya natanggal. Ito yung part ng XR125 kung saan matigas tanggalin ang kanyang crankshaft. Before natin assemble guys ay magpapalit muna tayo ng bagong bearing kasi tinanggal natin lahat ng mga bearing, no. Tatlo lang pala ang tinanggal ko dyan guys ay pinalitan. Dalawang 6203 at isang 6201. So sa transmission guys, ang right side na bahagi ng crankshaft ay 6203. Ang katabi naman niya ay 6201, yung maliit na bearing ng ating counter shaft. So ito guys. Yan po ay ang 6201. Kasi nag-advise ko kay Bossing na palitan na lang ang bearing kasi since nabaklas naman ang kanyang makina at na-overhaul, kasi para sure talaga na maganda naman uli ang ikot ng kanyang transmission guys. At ito rin, nag-suggest din ako na magpapalit ng bagong bearing. Sa tingin ko, kailangan talaga magpalit guys. Depende na rin yan sa owner kung meron siyang budget o wala. Pero mas maganda i-suggest nyo kay Bossing na pag nag-overhaul ang motor ay mas may guys at mas maganda na magpapalit na rin ng bearing para wala lang problemahin pa kung sakaling aabot ang time na magkakaroon naman tunog-ugong ang ganyang makina, no? At least isa lang libro na mabayaran ni Bossing. So maglalagay na tayo ng oil. So goods ng ikot. Next naman itong sa kanyang left side na crankcase.
Sa kanyang left side na crankcase guys, ang tinanggal natin na bearing dyan ay 6203. So yung 6001 na bearing guys, yung sa kanyang main gear, hindi ko na siya pinalitan. No? So ito lang 6203. Okay. Ito yung sa may part sa sprocket na part ng ating transmission guys. Kung sa tingin yung video ito guys na binahagi ko sa inyo at ginawa ay malaking tulong, sana huwag kayong kalimutan sanang mag-like at kung ay bago pa lang sa aking channel sa Facebook ay paki-follow at paki-subscribe na rin guys. Kasi itong channel natin ay malaking tulong na rin sa inyong pag-subscribe. At siyempre pag-like sa aming mga content creator, sa aming mga small content creator. So ito guys, yung bearing tinanggal ko siya kasi medyo nahirapan ako ipasok yung spline. Dala na rin is baka mayroon pa yung sobrang mga welding, no? Pagkaka-welding lang na ako ng machinist. So, ang ginawa ko ay nilagay ko muna yung bearing na 6203 sa kanyang transmission. Saka ako sinabay yung paglagay ng bearing. Kasi mas mabilis may pasok ang bearing sa kanyang crankcase kumpara nung nilagay pa natin yung bearing sa kanyang crankcase guys. So, sinabay ko na siya sa kanyang transmission. So, sabay natin ilapag yung dalawang shafting guys, no? Alalayan na natin ang dalawang kamay ng dandahan. Kapag medyo may katigasan ng kaunti, pagpasok natin shafting guys, pwede natin alalayan ng pukpok yung dulo. No? Okay. Pero dapat may nakalapat dyan, no? Para hindi masira yung thread or axle. So, sabay natin siya ilapag. So, yan. Pagkatapos nito, siyempre, ang shifting fork. Nang tinuro guys, yung pinakamalit na tanso dyan, yan po ang kanyang neutral. Mamaya, ibabagi ko sa inyo guys kung paano malaman natin ang neutral position ng ating gear drum. So, ang next is ang kanyang shifting fork. Dalawa po ang kanyang shifting fork, maliit at saka malaki. Ang maliit ay sa main shafting at saka ang malaki naman sa counter shaft. So, meron kayong makitang parang kanal dito guys sa ating gear. Silalim ng ating gear. So, dyan yung ilagay ang kanyang shifting fork. So, dyan po naka-insert ang kanyang shifting fork guys. Sa part na yan. Magkapare lang po ang paraan, no, sa ating counter shaft. Doon din sa white canal, ipapasok nyo ang kanyang shifting fork. Shifting fork. So yan yung tinuturo ko. Yan po, yung may canal na yan para hindi kayo malito. Tapos kapag nakita nyo ng canal na yan guys, so dyan nyo i-insert yung shifting fork niya. So tulad nito guys, yun. So dyan nyo siya i-insert. Kapag kayo ay nag-DIY o kayong gumawa ng yung makina, so kahit na matagal matapos ang motor guys, importante sure ball talaga at hindi kayo magkamali. So ito yung naka-umbok guys na parang bumabalik. Yan po ang neutral ng ating gear drum. So yung pinakamalit na tanso dyan sa ilalim, sa lima dyan, may maliit na tanso dyan. Dyan yung itapat yung tinuro ko na guys na bumabounce na parang contact niya. So doon yung itapat. Kasi yun po ang kanyang neutral. Kapag naitapat nyo na yun, yung tinuro ko sa inyo guys, sa neutral, tapos yung may bumabalik sa gear drum, saka nyo ilagay ang dalawang shifting fork na dandahan. Kung saan nakatapat yung kanal ng ating gear drum at yung shifting fork, doon nyo siya ipatong. So ganoon lang po kadali guys kung paano mag-set up ng transmission ng motor. Kahit anong design ng motor guys, no? Lahat ng mga motor na ganitong design. Ganito lang po ang paraan, ang technique kung paano makuha ang neutral ng ating transmission. Kung saan nakatapat yung neutral guys, so nakatapat yung shifting fork pala ng bawat shafting, doon nyo ilagay yung kanal. Kung saan nakatapat yung kanal pala ng ating shifting fork sa gear drum, doon nyo siya ipatong. So kapag naipatong nyo na siya, makikita mo yung parang butas ng kamay ng ating shifting fork is meron niyang lagayan ng pin. Kung saan naka-position yung pin at saka butas kung saan naka-coincide. Tulad nito guys, tinapat ko ang dalawang shifting fork at makikita mo ang butas sa gitna. So dapat yung tatlong butas na yan, to yan. Yung butas sa gitna at saka dalawang butas ng shifting fork kung saan nakatapat, doon nyo ilagay ang pin at isuksok. Okay. Tulad nito ay isuksok natin. Medyo may kasigasan nito kasi nga yung parang itim na kulay ng yung pin is parang oil yan na tumigas, no? Kaya nahirapan ako ipasok sa butas. Nag-stack up siya. So, sana binaliktad ko na lang guys. Yung medyo malinis, doon ko na lang ilagay sa lalim. Pero yun, nalagay ko na siya. So, nalagyan ko sa pukpok.
So yun, ipasok na natin ang pin. Nakita na natin, yan po ang neutral position ng ating transmission. Gumagalaw yung kwarta at saka tersira. Umiikot siya guys. Napi-freewheel siya. So yan ang palatandaan na nakuha nyo na ang tamang pag-set up ng isang transmission. Ganun lang. Wow! Yun, ganun lang po. Lahat ng motor po na ganitong design ang pamaraan ng gear drum. Yan po. Pero na lang sa extra na 110, at saka mga China motor ng 110cc, 120cc ng mga China is naka-built-in na yung shifting fork at saka gear drum. Since nasimulan ng transmission, yung isang crankcase at saka itong crankcase ay itapat na natin. So, nasimbol na natin guys. Nakita nyo naman, naka-gasket all na yan. Nakapalibot ng gasket all na yan. Nasimbol na siya ang kalahati nating makina. Siyempre, ito, try na natin itong i-select ang kanyang gear drum kung pumasok ba ang neutral to kwarta to neutral. So, ibig sabihin guys, rotary po ang XR125. Papasok sa neutral, labas sa kwarta, tapos kwarta to neutral. So, hindi siya kapareha sa oban ng makina. Pagdating sa kwarta, back ka naman sa tersera. Ito, tuloy-tuloy lang. Ikot-ikotin lang natin hanggang pumasok. Kahit pagpasok ng kwarta, diretso sa neutral. So, feel na, ikot-ikotin lang natin every ikot ng ating gear drum. Yung alin na 5mm. So, ikotin lang natin guys. Malalaman natin yan pumasok kasi every time nagsiselect tayo, ay pumapasok ang kanyang shifting. Ayun, no? Yun, ikot-ikotin lang natin. So yun guys, success ang ating pag-set up ng ating transmission at hindi naman siya nag-stock up. Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng ating shafting. Ayos na ayos. Ang pinaka-next gawin natin guys ay siyempre ilagay na natin ang dalawang bago nating primary clutch at saka yung clutch basket. So itong nauna niyang primary clutch guys, grabing kayod. Kaya naay na ng clutch shoe natin kasi yung clutch shoe naubos yung lining. Ang nangyari, naging metal na lang siya. Kaya nagkaroon siya na parang kabayo na. Walang pwera sa ang kanyang motor guys. Halos hindi na makatakbo. No? Dahil sobrang gamit na kanyang primary at saka clutch shoe. So ngayon, nakabili na tayo ng bagong clutch shoe at saka primary clutch guys. Magkapareha ang kanilang brand. So magkaiba po ang kanilang price. Kung bibili ka ng mga genuine siguro sa primary clutch nasa more than, siguro nasa mga preferably nasa mga 3K. Ang genuine ngayon sa market. Tapos yung clutch shoe naman individual, ang clutch shoe i-assemble pa natin sa kanyang housing. So nasa mga siguro nasa mga 1.8 na ngayon guys. Kasi habang tumatagal, tumataas yung presyo sa market natin, no. So ito yung primary clutch is walang kasama niyang clutch shoe. Walang kasama niyang one way clutch sa gitna, yung umiikot na guys na one way clutch. Pero kapag mga aftermarket, meron kasama yan guys, you know. Yan sa gitna yan po ang kanyang one way clutch. So itong replacement na nabili ko guys, napakaganda no kasi matitwist siya. Yun yung supporting gear niya. Kasi yung ibang yung mga replacement, maikli lang ikot, parang walang silbi. Pero ito maganda yung ikot guys, parang genuine no. Magandang klase na bili natin guys. So ito naman yung clutch shoe niya. Replacement din no, hindi siya kasali guys. Merong mga replacement na clutch shoe at saka primary clutch is nasa isang kahon. Pero ito nabili natin guys ay kahit class A siya, separated siya. Ibig sabihin, magandang klaseng ito guys, no? Kasi nga is, nakaseparate talaga ang kanilang packing. Kumpara sa mga isang set na lang, so mga replacement na rin yun, binasa na lang kung magandang klaseng mabili nyo, walang problema, walang aberya. Pero ito guys, magandang klase ito. Ganun po kakapal ang kanyang lining guys, oh. Kumpara sa naubos na lining ng ating clutch, oh, na puro metal na lang. So wala na siyang pwersa. So sure muna tayo na dito guys, na magandang takbo ng motor na ito. At siyempre, mga segunda tresira, may pwersa na rin siya. So itong pares nila guys. So ito yung sisit up natin sa kanyang motor. Itong primary clutch saka clutch shoe guys, hindi natin yan ilalagay ng hindi natin masabay ang kanyang clutch basket o clutch housing. Sabay natin ilagay ang dalawang yan kasi hindi natin malalagay yan kapag walang clutch basket. Ibig sabihin guys, sabay natin sa binunot, sabay natin siyang ibabalik. So yun, no. Makaiba po ang presyo nila guys sa hindi yan set. Yung primary clutch sa mga 1K yata yan. Tapos yung clutch shoe na sa mga 700. Medyo may kamahalan guys, no? Kahit klase lang. No? At least malayo yan sa original na piyesa. Original na price ng ating piyesa guys. Kasi yung original price niyan, yung sinabi ko na sa mga 3K plus ang genuine ng primary. At ang clutch shoe na sa mga 1.8. No?
So, malayo talaga siya. So, ngayon, i-assemble na natin siya guys para matapos na ang ating trabaho. Siyempre, yung sinabi ko kanina, na kailangan i-twist natin yung supporting gear. Yung dulo na yan guys, so, i-twist natin yan at i-level sa gear ng ating clutch housing. I-twist natin yan. So, ang purpose nito guys, para mapigilan niya ang pag-alog no, sa loob ng sa loob ng motor kapag umandar. Parang hinihila niya ang kanyang pagkapit sa gear ng ating primary. Para maiwasan siyang pagkaroon ng ingay o extra ingay, no? Unnecessary noise. So baga guys, parang maiwasan natin makaroon ng lagutok. Isa sa mga problema na may enkwentro natin sa mga XR125. So at least kung meron man, at least konti lang. Dito pa katulad ng iba dyan na grabe, sobrang ingay kapag nakabit tayo ng mga replacement. Yun na, twist na natin yung malit na gear, kaya sabay na natin siyang sapak guys. Sa pagkabit naman natin itong dalawang clutch, no need lang i-timing, no. Ang importante is yung clutch housing natin is may pasok natin yung spline sa gitna. So paano ba may pasok? Ikot-ikotin lang natin yan guys. Kapag pumasok yung automatic bumaba yung dalawa, no. So masabay na yung primary kasi yung primary clutch walang timing yan, no. So yung spline lang ng axle ng kanyang transmission. So doon lang natin siya dapat i-coincide yung clutch housing. Automatic, yung primary clutch sumasabay na yan pababa. So yung inaalog-alog ko guys, hinahanap ko yung position niya o pagka-coincide niya sa atin. Yun. So paano malalaman na pumasok na siya guys, automatic, bababa talaga yan kasi mabigat yung clutch housing. So yun. So maganda ng ikot, naka-pre-wheel na siya. So ilagay mo natin yung kanyang clutch shoe guys para sa kanyang tamang pag-ikot ng ating one-way clutch. Meron siyang makapal na washer. Isa lang pong washer dyan guys yung sa clutch housing. Yung makapal na washer lang. So good sa siya. Ibig sabihin na nagtugma na yung gear sa ilalim. So ito guys, walang washer to sa gitna. Di yan katulad sa ibang motor na meron pang washer, no? Kung makainkwentro kayo ng mga China motor, mga XR110, siguro wave, parang may washer pa yan sa gitna sa primary. Pero itong 125 guys, wala ng washer yan kasi mahaba na yung sa gitna ng ating clutch guys. Yung parang nakaumbok, yung mahaba na siya. No need nang mag-extension parang washer. So ito, automatic na siyang maglalagay lang tayo ng dalawang washer niya, no. So ito guys, goods na to, no. Wala na to siyang kadyot-kadyot. So ang kulang na lang yung head, tapos ang kanyang stator, at magneto na lang ang kulang, no, para ilagay natin sa kanyang chassis. Hindi ko mapakita sa inyo guys ang full video ng itong pag-assemble. Importante yung pinaka-importante na bahagi ng makina is mapakita ko sa inyo ang pag-assemble, no. Kung meron kayong hinahanap na part nito guys na hindi ko napakita is mag-search lang kayo ng full video ng pag-assemble dismantle ng Honda XR125. Kasi ito po ay naka-intended lamang kung ano issue ng kanyang makina. So may meron sa mga part na pag-assemble guys na full natin, pero yung pag-assemble na ng head at saka stator at saka magneto ay lagi na natin yung ginagawa, no. So meron natin yung full tutorial dyan. Tapos ito lang ang video ito is doon ko na lang siya pinakita sa inyo ang pinaka-importanting problema ng kanyang makina. So kung saan nagsira ang kanyang spine ng kanyang transmission, pina-build up natin, tapos at ang kanyang clutch pa, na-assemble na rin natin. Ayos. So ito na guys, nabuo na natin ang kanyang makina. So medyo napuna na tayo, medyo dumilim na. Kaya isalta na natin yan bukas para makita natin ang finale ng ating motor, kung saan nilagay na natin siya sa kanyang chassis. So yun ang kanyang chassis guys, nito na siya, ready na siya. Bukas guys, isakay na natin ang kanyang makina para makita natin ang finale na porma ng kanyang motor. The next day. At ito nga guys, tapos na natin maibalik lahat, yung mga cover niya. Ready na siya para makuha ni customer. So goods na siya, wala nang problema guys. Pinatakbo ko na siya, pinarod test ko na siya. Ang ganda na ang kanyang performance. So lang guys, sa araw ito, sa manit ko na ito sa ginagawa ko ito. See you sa aking next video. Maraming salamat. Ride safe, God bless.